meron akong confirmation na alam ni BBM yung charter change. So kung makikita ninyo, dito sa timeline, nandun na tayo sa AOM, October 3. Noong November, kung maalala ninyo, November 2023, paalis siya papuntang United States para sa APEC. Bago siya umalis, one day before, tinawagan ko si Senator Amy Marcos. Sabi ko sa kanya, samahan mo naman ako kasi kailangan ko kausapin si BBM. Kailangan ko isama si Senator Amy dahil hindi ko kaibigan si BBM. Katrabaho ko lang siya. Presidente lang siya para sa akin. Si Senator Amy, maayos kausap na tao. So, tsaka kapatid niya. So, nandun kami. Kinonfronta ko diretso si BBM. Sabi ko sa kanya, bakit merong pagpaplano ng impeachment sa House of Representatives sa akin? Oh, tapos sabi niya, alam niyo si BBM, nag-English yan eh. Tapos sabi niya, oh, that's not true. Ganyan. That's not true, there's nothing like that. Ganyan siya. Tapos, natigil yung denial niya kasi sa sobrang daldal niya, lumabas sa bibig niya na ang prioridad daw is charter change. So, nung narinig ni Senator Amy yung charter change, nag-react siya. Sabi niya, sa dami-dami ng problema ng ating bansa, bakit naging charter change na ang prioridad? Tapos sabi niya, no, this will be for the country because it's all about the economic provisions, ganyan. So sabi ni Senator Amy sa kanya na parang tipong, hindi yan economic provisions eh. Kasi pag binuksan mo yung amendments ng Constitution, bubuksan mo lahat yun. Hindi mo pwedeng sabihin na, ay, ito lang, economic provisions lang. Kasama na doon yung political. Doon kasi unang diniscuss na tatanggalin ang opisina ng Vice President at papahabain yung terms ng members of the House of Representatives. So more than 3 years na yung isang termino. So dun yun, na-confirm ko na alam ni BBM yung ginagawa, bilihan ng signature sa People's Initiative. Doon sa discussion namin kasama si Senator Amy Marcos. November of 2023 yun. Kung makikita nyo sa pag-alis niya, nandoon ako, bago siya umakyat sa hagdanan, lumapit siya sa akin. May binulong siya sa akin. Alam niyo si BBM kasi mahilig magmumble, yung ganon, na hindi mo siya maintindihan. Meron lang siyang clear words, iilan, at yun lang yung ma-pick up mo sa sinabi niya. Nung lumapit siya sa akin, nasa hagdanan na siya, sinabi niya sa akin, don't worry, I'll take care of you. So parang nagulat ako, na parang nagsinungaling ka kagabi na hindi mo alam ang impeachment. Kasi bakit ka naman magsasabi ng I'll take care of you? 'Di ba? Ang tagal namin nagsama sa kampanya, halos mamatay-matay na kami sa init, sa dehydration, sa pagod. Hindi man nagsabi yan ng I'll take care of you? Tapos bigla, meron akong kinompronta sa'yo na usapang impeachment sa House of Representatives, ibubulong mo sa akin bago ka umalis, I'll take care of you. Why do you need to take care of me? You know something. 'Di ba? Huling-huli kasi mga lalaki sa mga ano eh. Oo nga. Sa mga pambobola eh. Sa kanya po kayo tumingin. Pero I'll take care of you. Sinabi niya yun. So, ano dating sa'yo no? Nung sinabi niya yun? Kung ikino-connect mo ito na meron siyang alam. Kasi never siya nagsabi sa akin na I'll take care of you. Never. Simula nung nagkita kami, pinakaunang pagkikita namin, para mag-discuss ng pagtakbo namin, ng unity team, doon sa kampanya, wala, yan siya sinabi. Hanggang, ano na yon, November 2023 na yon, first time mo magsasabi na I'll take care of you, after kita kinonfront na pinagpaplanuhan yung impeachment ko dyan sa loob ng House of Representatives. So do you think na si Romualdez na nagpaplano, then here comes Marcos, sasabihin niya, akong bahala sa'yo, huwag kang mag-alala, or I will take care of you, or kasama siya doon sa plano ng impeachment? Kasama siya doon. Kasi, bakit mo naman i-deny tapos sasabihin mo, I'll take care of you? Hindi niya siguro kasi naisip na mahuhuli yung pagsisinungaling niya by his words the next day. I'll take care of you. Don't worry, I'll take care of you. Why should I be worried? 'Di ba? So, ibig sabihin, yung worry na nire-refer niya, yan yung binuksan ko na konfrontasyon. Bakit may impeachment? So, ang dating, parang dahil nabisto mo na, huwag kang mag-alala, relax ka lang. Parang ganun ba yung dating sa'yo? Oo.
akong bahala sa'yo. Di ba? I'll take care of you. Akong bahala sa'yo. O siya nga talaga bahala kasi siya naman direktor ng lahat ng mga bagay na ito. So, kuha ko lang sa sinabi niya. Mag-ingat ka. Tuturuan ka namin. So, ito na naman tayo. Mag-ingat ka. Bakit ako mag-iingat? Yung tuturuan ka namin, yun ang hindi ko maintindihan talaga hanggang ngayon. Tuturuan ka namin ng leksyon? Kasi ganun yun eh. Tuturuan kayo, ma'am, na kung ano yung isasagot, tapos ikakapahamak nyo. Baka tuturuan kayo ng mga bagay na ginagawa nila na hindi nyo ginagawa. Hindi, ma'am, pero na-observe ko sa sinabi nyo kanina, si Franz Castro na naman ang nagkomento doon sa budget nyo na bilyon. Tapos biglang bumaba. So parang nasusunod ba sa administrasyon na to itong mga makakaliwa, itong mga kakampi ng CPP, NPA, NDF? Parang ganun. Pagdating sa Duterte, nagsasama-sama sila ngayon pagdating kontra Duterte. Naiintindihan ko ang Makabayan Bloc kasi sabi ko nga sa inyo, may programa kami doon na tinapos talaga namin yung insurgency. Kasali sila sa kasali sila. Wala yung stronghold nila sa Davao City, yung Paquibato District. Kasali sila doon sa mga sinurveillance, inimbestigahan, tiningnan kung saan sila pumapasok na mga lugar sa Davao City, ano yung sinasabi nila sa mga tao, ano yung parang pag-poison ng utak ng mga tao. Ganun yung naiintindihan ko Makabayan Bloc. Paano ba sila mag-operate sa Davao? Lalong-lalo na itong party list nila, yung ACT teachers. Oo, ang Makabayan kasi 'di ba is Bayan Muna, Anak Pawis, Gabriela, Kabataan, tsaka ACT teachers. Ang malakas sa Davao ay noon nung nandiyan pa yung mga leaders nila, Bayan Muna, Anak Pawis, tsaka Gabriela. Yan yung malakas sa Davao noon. Paano sila? Pumupunta sila sa mga depressed areas. Yung mga tao ba na madali mo makumbinsi? Kasi panghahawakan na lang nila kung ano-ano ang any kind of hope na makita nila na makakatanggal sa kanila sa kahirapan. Doon sila pumupunta. Mga indigenous peoples, tribes, sa mga low-income families, sa mga informal settlers. Dito sila nagre-recruit ng mga kasamahan nila. Pag na-recruit nila, saan po nila dadalhin ito? Sa Davao City, kasi ganito, pag meron kaming nakukuha or nakakausap, hindi sila tiga Davao City, doon sila nakuha sa Davao Oriental. Lagi yan. Davao Oriental, Compostela Valley, or as far as Surigao del Norte, tsaka itong kapitbahay namin, Agusan. Diyan sila nare-recruit na dadala sila sa Davao. Kasi pala, sa kanila, palitan, hindi ka nag-ooperate doon kung saan ka galing. So, galing kang Davao Oriental, dadalhin ka sa Davao City. So, ganun ito yung sa mga armadong grupo nila sa NPA. So, ang nagre-recruit before sa inyo, itong mga party list, tapos isasali nila dito sa teroristang grupo na NPA. Oo. Pero hindi mo kaagad makita yon kasi hindi lahat Hindi lahat ng nire-recruit nila ay maakyat ng bundok. So, ang makikita mo lang, karamihan, mukhang matitino. Kasi hindi sila kasama ng NPA. Yung legitimate na mga advocacies nila, pro-women, yung mga ganon sila, kunwari Gabriela. Pero, yung iba doon, dahan-dahan ng hinihila papunta sa bundok. Kaya may makikita kayo ng mga namatay sa military operations na nagtataka na lang kayo na wala. Sumali ng Kabataan Party List, sumali ng Gabriela na wala. Tapos nakita na lang patay na sa military operations. Kasi yun yung mga nirecruit galing doon sa, kumbaga, tinatawag nilang legitimate organization namin. Galit sila kasi hindi ko pinapayagan yung ganun. Galit sila kasi hindi mo talaga ako madala na pwedeng sabihin mo na lang tulad ng ibang mayor na tumahimik ka na lang or takutin tulad ng ibang mayor na parang, hindi ka mananalo dito sa lugar namin kung hindi ka magbabayad. Sa akin, hindi. Okay na matalo ako. Hindi lang ako sasama sa kausa, sa cause ninyo. Pero bilang mayor ng Davao City, gaano kayo kakritikal
dito sa mga ano na to, sa mga organisasyon na to? Critical ako pagdating sa recruitment nila sa mga tao papunta sa pagiging NPA. Pero sa kanilang freedom of speech, hindi ko yan kailanman pinakialaman. Pinapabayaan ko sila magsalita, magprotesta, at kung mag-rally, magprograma sa Davao City. Walang makakapagsabi sa kanila na pinigilan kami. Doon lang ako nagre-respeto sa freedom of speech. Labas doon, yung mga illegal na ginagawa nila bilang isang terrorist organization, ang mga NPA, hindi talaga ako tumatahimik. So talagang palang ugat malalim na. Ika nga, Sa malalim. Makabayan, Oo, yes. sa Makabayan. Kaya ito ang pumayag ng kay Martin na kayo ay ipa-impeach. Hanggang ngayon, sila pa rin ang namumuno sa impeachment ninyo. Yes, kung makikita nyo, meron silang endorsement. And when ng you were impeachment. mayor, masasabi mo ba na yung confidential funds mo noon nagamit dito? Merong portion, hindi lang kasi sa terrorism ginagamit ang confidential funds. Ang confidential funds, lahat ng national security issues na kailangan ayusin ng gobyerno ay ginagamitan ng confidential funds. So ang terrorism, isa lang yon. Ang insurgency, isa lang yon. Sa kadami-dami ng national security issues. And how important na hindi lumabas into open yung kung paano ginagamit yung mga confidential funds na yan? Unang-una may batas. Yan yung sinasabi namin noon din sa kanila. Hindi natin pwede pag-usapan kasi may batas. Kaya nga confidential ang tawag dyan eh. Confidential yan, hindi dahil may anomalya dyan or merong hokus-pokus dyan. Confidential yan kasi pinoprotektahan niya yung buhay ng mga tao na nandoon sa organization, intelligence operations. Buhay ang pinoprotektahan dyan. So hindi ito limited, Hindi ito limited, VP, sa anti-insurgency lang. Hindi. Kasama dito pati peace and order. Yes, oo. Broad kasi ang peace and order, 'di ba? Pero lahat ng components at problems sa issues sa peace and order kasama 'yon. Sa local, nadi-discuss nyo 'yan sa City Peace and Order Council. Pagdating naman sa region, nadi-discuss 'yan sa Regional City Peace and Order Regional Peace and Order Council sa ARPO. So madami yan. Madaming issues dyan na tinatakel ang syudad at ang region. Welcome po natin yung AOM, yung pangalawang AOM. After po nun, ano po ang nangyari? At sa tingin nyo ba, ginamit ang COA against you? Ginamit ng House of Representatives. Makikita mo sa timeline, di ba? Every time nagsasalita sila, lumalabas yung AOM. Meron silang gagawin, nag-meeting with Martin Romualdez, lumabas yung pangalawang AOM. So, ginamit siya ng House of Representatives. So kailan lumabas, VP, yung NDA? Yung notice, yes, yung notice of disallowance, okay, so, dun tayo sa nagsabi siya na ano ba sinabi niya? Hindi, yung isa, yung pangalawa na, yung pumunta siyang Davao. Oo, mag-ingat ka. Tuturuan ka namin. Yun lang yung nakuha ko sa mumbling niya. Mahilig kasi siyang, makikita niyo sa footage mahilig yan lumapit sa akin at gumaganon, bumubulong. Baka naman di pumambling, baka ngumumuya lang. Actually, pareha sila, Kahit yung asawa niya mahilig din magbulong-bulong, Napapansin mo pag, hindi ba? Pero itong dinner nyo na yan or yung inyong nung lumabas kayo, may mga pictures ba kayo dyan o proof na nagkita talaga kayo? Malamang meron niyang mga pictures. Wala kasing media doon kaya walang public na photos. Pero maraming photos na galing sa mga private individuals na nandun sa restaurant. Kasi hindi naman pinasara yung restaurant Maraming tao doon. Pero natatandaan nyo, VP, bakit siya nandoon sa Davao? Di ba usually ang presidente, pag pupunta siya sa mga lugar, meron silang inaatinan na something. Alam mo, hindi ko talaga alam, sa totoo lang. Hindi ko alam kung bakit siya lumipad doon sa Davao, President. Tapos, from January to July of 2024, makikita nyo, merong mga spurts of impeachment na usapan. Dito yung 11 days ni Lustay, 11 days ni Lustay ni Inday Sara, ganon. Inday Lustay, kaya dito yon, paulit-ulit yon. Ito yung height ng media attack nila, PR attack nila. Tapos, July 19, 2024, nag-resign ako sa DepEd, kung maalala ninyo.
Kasi, sinabi ko naman na, pinakialaman nila yung budget ng Department of Education, ng House of Representatives. Hanggang ngayon, di pa nasasagot yon. Kung maalala nyo, sinabi ko, chinap-chap nyo, pinaghati-hatian nyo, inattach nyo yung listahan ng mga pangalan ng mga congressman sa GAB. Hanggang ngayon, walang sumasagot doon na. Tapos, yung bang kawalan ni BBM ng sinseridad sa kung ano ba talaga ang solusyon sa problema ng bansa. At yung mga promises niya na hindi niya tinupad, tulad nung 20 pesos ang bigas. Na sinasabi ko, nung sinabi niya yon, alam niyang nagsisinungaling siya. Kasi alam natin lahat na hindi pwedeng ibaba ng 20 pesos ang bigas. Kahit sinong rice farmer, middleman, sinong may-ari ng ektar-ektaryang palayano, hindi mo kaya. Kung nabanggit niyo yung pinirmahan para sa mga congressman, ito yung parang allocation nila para sa DEP. So, ibig sabihin, hindi lang pala sa DPWH, hindi lang pala kung saan-saan, pati sa DepEd, pinakikialaman nila yung pera. Yung school building program, yes. Na sinasabi ko lagi, hindi pwedeng kunin ng House of Representatives ang budget ng school building program. Kasi, ikaw na congressman ka, ang prioridad mo, dahil politiko ka, ay boto. Diba? So, ilalagay mo yung paaralan na yan, yung classroom na yan, kung saan ka makakakuha ng advantage sa boto. Sinasabi ko sa kanila, hindi pwede yun. Bigay nyo yan sa Department of Education, doon sa regional directors, doon sa superintendents, doon sa mga principal. Kasi sila yung nakakaalam talaga ng totohanang pangangailangan doon sa baba. Madaling salita, hindi po kayo nag-ipin, kaya medyo nag-init talaga lalo ang ulo ng mga to sa inyo. O hindi talaga. Hindi ako papayag na babuyin nila yung trabaho ng Department of Education. So, naisip ko, since ganyan ang ginagawa niyo sa budget, tapos ako pa rin yung aatakihin ninyo, kasi walang ginawa yung Department of Education, kahit meron naman, kahit ginawa na yung matatag agenda na susundan na lang ng lahat para merong accomplishment yung administration, sabi ko, kayo na lang. Kayo na gumawa niyan, kayo na ang pumirma niyan. Ayaw ko pumirma. Ito po ba yung dahilan kung bakit walang natayong masyadong classroom? Ako, hindi ko alam sa kanila. Hindi ko alam sa kanila. At saka, yung pagda-download ng pera sa local government unit para sa para sa pagtayo ng mga classroom, galing sa isang politiko, congressman, ibigay mo sa isang politiko, mayor, governor, anong mangyayari doon? Boto din, 'di ba? Boto ko rin. Ang uunahin ko. Kasi politiko eh. Ang politiko naman hindi yan kalahati. Siguro ang politiko, sa mga kakilala ko, merong mga 100% nag-iisip ng boto lang. Meron dyan 75% nag-iisip, okay, 25 para sa kaayusan ng lugar, 75% para sa boto ko. Ganun ang mindset ng politiko. Paano ba ako makakabalik sa posisyon ko? Nung umalis ka sa Department of Education, hindi mo ba naisip na pag iniwanan ko to, magagawa na nila yung mga gusto nilang gawin? Versus kung nandito ako, mapoprotektahan ko pa yung kapakanan ng mga estudyante at ng mga proyekto. Totoo yan. Naisip ko yon. Sabi ko, kung aalis ako dito, hindi ko na magagawa yung tama. Ang problema kasi, the previous year, 2023, doon nila inattach yung listahan ba nila ng paano nila pinaghati-hatian yung school building program. Sinubukan namin na ayusin siya sa Senate, hindi nangyari. Nagtulak kami ng natulak na ayusin siya, ibalik niyo sa DepEd, trabaho ng DepEd yan sa BICAM. Hindi nangyari. Kasi nga sabi ko, pagdating sa BICAM, wala naman tao dun eh. Si Martin Romualdez at si Zaldico lang yun. So, ito na naman, alam kong mali. Noong 2023, hindi pwede yan. Nagsabi na ako sa USEC ko. Sabi ko, hindi pwede yan. Sabi niya, kung ma-hostage yung budget, sabi niya, lahat ng projects, madidelay.
So sabi ko, okay, sige. Pagdating ng July 2024, hindi na ako pumayag. Ayoko na pumirma ng mali. Kasi ganun na naman, tinanong ko sabi ko, ganun ba yung gagawin last year, gagawin din ngayon? Sabi, oo daw. Hindi na, wag na. Kasi, pipirma ka doon, alam mong mali Ayoko. Ang ano ko lang doon, ang dilemma ko lang doon is, alam kong itutuloy yung impeachment kung aalis ako. Kasi ang naghahawak lang ng pagtigil ng impeachment noon ay yung posisyon ko sa cabinet, yung pagiging cabinet secretary ko. Tumitira sila, pero hindi nila magawang ituloy yun. Kasi nakaupo, parang tanga naman kasi, di ba? Kung ang president ka, inaatake yung DepEd secretary mo, tapos biglang may impeachment sa DepEd secretary mo. So, hindi mangyayari na merong impeachment. Alam ko na matutuloy siya pag alis ko sa Department of Education. Kaya, at peace ako nung dumating yung mga impeachment. Kasi, napagdesisyonan ko na yun Sabi ko, alis ako dito, matutuloy yung impeachment. Okay, sige. Mas gugustuhin ko pa na ipaglaban ko yung impeachment kesa pumirma ako ng mali. Ebidensya. So, gamitan natin to ng AOM. Umalis ako sa DepEd, nag-resign ako, lumabas ang disallowance. O, ito yung ebidensya nyo. So yung pangalawang AOM ang nag-trigger nung notice of disallowance? Halo-halo na siya halo-halo na siya. Pero yung sa notice of disallowance, ito na lang yung mga parts na sinasabi namin, ito yung mga papeles dyan. So reconcilable siya? Meron kaming motion for reconsideration na na parang tipong nasasagot ng mga submissions na ito yung hinahanap ninyo na supporting documents. At hindi yun sinasabi doon sa mga pagdinig sa Congress? Siyempre hindi, kasi hindi sasabihin yun ng House of Representatives. Even nga yung credit notice ng Department of Education sa confidential funds, malinis na naayos yung submissions. Hindi nila binabanggit yan. Siyempre, ang kasi ng House of Representatives ngayon, sirain yung pangalan. Swerte na tayo kung ma-impeach siya. Dalawa yun sirain ang pangalan, i-impeach siya. So kung hindi man natin makuha yung impeachment, at least sirang-sira na yung pangalan niya. Pero linawin lang natin, Boss Dada, yung notice of disallowance hindi ibig sabihin guilty sa paglustay o korupsyon. Ito'y sinasabi lang may mga kulang na dokumento na which is naibigay naman din po. Tama po ba ang aking intindihan? Yes, opo. May submissions talaga kami. So after doon, pero yung part na nagsubmit na kayo, wala nang nilabas ang Congress, ang House? Pagkatapos ng disallowance, wala nang sumunod. Pero meron kaming expectations na merong susunod. Kasi hindi naman sila titigil Inaantay ko nga sila na tumigil na ba? Kasi paulit-ulit na ako nagsabi, hindi ako yung problema ng bayan. Ang problema ng bayan, korupsyon, kahirapan, kriminalidad, illegal na droga. Madami pang iba, kagutuman. Pero kayo po ang problema ni Martin. Ako ang problema ng makabayan, ng administrasyon ni BBM, ng asawa ni BBM mismo, ng anak ni BBM. Yan yung sinasabi ng taong bayan ngayon, diba? Bakit tayo nakatutok sa paghabol kay Inday Sara? Ito ang listahan ng problema ng bayan.